Yan, doon pa rin po tayo sa 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5, at tataroon po tayo sa verse 9 and 10. Dito pa rin po ay connected doon sa huli nating napag-aralan last 2 weeks ago, na ang pamagat, ano po yun? Jesus, the cornerstone. Ayan. Sige po, andito na po sa harapan, sa ating multimedia, basahin na po natin sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3. As you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. At sa verse 9 and 10 naman po, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat po muli dahil kasama namin ang iyong presensya. At ang iyong presensya ang naghahari sa lugarang ito. Kaya naman kami ay makakaasa na ang bawat isa ay patuloy mong pagpapalain sa aming pakikinig ng iyong salita at sa aming pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu Santo, patuloy namin ina-acknowledge ang iyong presensya sa umagang ito. Patuloy na ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso, magbukas ng aming mga pandinig upang kami ay makarinig ng malinaw mula sa iyong mga salita at bigyan mo kami ng isipan na gising na maunawaan ng iyong salita at puso na tumatanggap ng buong buo at nagpapakumbaba na pagtataniman ng iyong salita. Gamitin niyo rin po ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng katotohanan at kapangyarihan ng iyong salita sa umagang ito. Tago mo sa iyong likuran at patuloy na ikaw ang siyang mahayag. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Last time nga po ay napag-usapan natin na ang ating Panginoong Jesus, siya ang ating chief cornerstone. Amen po ba? Sabi nga po na kung ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa ating Panginoong Jesucristo, ang binubuo nating bahay ay magigiba. Amen po ba? At sabi nga po doon na ang ating Panginoong Jesus ay napakahalaga na siya ang pundasyon ng ating buhay sa lahat ng aspeto. Amen? Upang maging tama ang lahat ng maa-align dito. So ngayong umaga po, tutuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Peter. Yan, 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5 and 9 and 10. Ang sabi nga po, magdidigdig po tayo dito sa kahalagahan ng tinatawag tayong mga living stones. Sige po, ang ating pamagat ngayong umaga ay, basahin nga natin, may part-part lang yan. 1, 2, 3, go! Living stones chosen for a purpose. So, lahat tayo dito, sinasabi natin lagi na ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, nang tayo niligtas ng Panginoon, nagkaroon po ng tunay na halaga ang buhay natin. Amen? Mga kapatid, nararamdaman niyo ba na may purpose na ngayon ang buhay natin? Hindi lang ba yung sinasabi ng iba na purpose na gumising, kumain, mag-aral, magtrabaho, matulog? Amen? Di ba yung iba ay yung paniniwala nila na ang purpose lang ng buhay nila dito ay ganun lang. Gumising, kumain, magtrabaho, o kaya kung mag-aral, then kumain ulit, tas matulog. Pero tayo mga mananampalataya, binigyan ng purpose, ng real purpose. Sabi niyo nga po, real purpose. Yan, ng tunay na halaga. Na tunay na halaga ng purpose ang buhay natin dahil makakonekta na tayo doon sa, tawag doon sa lumikha sa atin. Amen po ba? Sabi nga po, ang isang sasakyan, halimbawa, sabihin na lang natin isang sasakyan na pang kalsada, pag tinala mo yan doon sa Africa, doon sa mga mabuntok na lugar ng Africa, meron po bang halaga yan? Yung kotse? Sa tingin nyo may halaga? Wala. Wala. Amen? At yung mga tao nandoon, hindi nila alam kung paano gamitin. Kasi nga pang kalsada yan. Pero, kapag yung nag-design ng kotse na yon, alam niya kasi kung saan niya dadalhin. Amen po ba? Alam niya kung saan dapat gamitin. So, nung time po na tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung buhay natin na dati wala dun sa dapat kalagyan, nilagay na ngayon ng Panginoon dun sa dapat niyang
kalagyan. Amen. Kaya po doon pumasok na nagkaroon po tayo ng purpose. Amen? Ayan. So sabi nga po no, sa pamagat natin, living stones. Chosen for a purpose. So ibig sabihin, tayo ay pinili. Alam niyo po ba yun na tayo ay pinili? Alam niyo po, sinabi sa salita ng Lord, sinabi ni Jesus, hindi natin siya pinili. Siya ang pumili sa atin. Amen. Ayun po ay napakahalagang bagay na maunawaan natin na ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ang tanong, kapili-pili po ba tayo? Kapili-pili po ba tayo? Siguro kung hindi natin naunawa, para sabihin natin, oo. Kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral eh. Kasi nakapagtapos nga ako sa kilalang school. Yan. Siguro sasabihin natin ganun. Siguro kung hindi natin kilala ang Lord, magpagyayabang pa tayo. Oo. Kasi ako kaya yung para palabas ngayon, ako yung breadwinner. Kaya sila nakapalit ng breadwinner. Ayan na para magkakaroon tayo ng pagmamalaki. Pero pag nalaman natin ang salita ng Diyos, sinabi sa salita ng Diyos, diba sa Isaiah, na ang mga mabubuting gawa pala natin ay katulad lamang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Bakit kaya? Kasi ang katotohanan, sobrang banal ng ating Diyos. Na sobrang kapanalan niya, no, ang standard niya, hindi tayo umabot. Alam natin yan. Amen? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin, na tanggapin natin na ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? Ayan. Ikaw ba, napili ka na ba? Ayan. Sabi nga ni mga biruan ngayon, hindi pinili. Pero salamat. Kasi pinili tayo ng dakila at makapangyarihan at kataas-taasang Diyos. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Ang lahat ng yun ay dahil lang sa kanyang biyaya. Sabi nga, dahil yun sa biyaya ng Diyos. So ngayong umaga, kapag tayo ay pinili, yan. Pag tayo ay pinili, ibig sabihin, hindi ka pinili dahil gusto ka lang piliin. Pinili ka ng Diyos kasi meron kang dapat, ano daw po? Gampanan. Sabihin nyo nga po, gampanan. Ayan. So, ang isang tao, kapag nabibigyan siya ng assignment, sabi nyo, assignment, sino yung nakakaroon dito ng assignment? Yung kumbaga, merong inassign sa'yo, halimbawa kay Nanay Abima. Nay, ito nga po pala, pera. Sa linggo, ikaw na po bahala. Magluto ng 10 putahe, 500 lang yan. 10 putahe, no? Tigil isang mangkok na ulam lang yun. Pero, di ba, inassign siya. Amen? Siya yung napili sa assignment na yun. Ibig sabihin, kailangan gampanan ni Nanay Abima. Amen po ba? At alam ko sa bawat sa atin, ganun din. Amen? So, napakahalaga na kapag pinili ka at may inassign sa'yo, dapat mong gampanan. Sabi niyo nga po, gampanan. Gampanan. Ayan, kasi mahirap, di ba, kapag inassignan ka, sa kinabukasan sabihin, ay, pasensya na, hindi ko nagawa eh. Sabihin natin, Abima, tanghali na ako nagising. Ayan. No? Pero kapag nagampanan, di ba, minsan, kahit hindi nga ma-recognize, pero ikaw sa sarili mo, masaya ka kasi nagawa mo. Amen po ba? Kasi napakahalaga po yung tinatawag na nagagampanan natin yung pagkatawag sa atin. Pero ngayong umaga, pag-usapan muna natin, ano nga ba yung tinatawag na living stones? Yan, sige Kuya Renzi. Sabi niya, you also like living stones. So sabi nga po, ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya na tayo ay katulad ng isang bato rin. Amen? Sabi niyo nga po, bato. Bato. Ayan, parang biruan niya sa mga lalaki. Sabihin mo nga, bato. Bato. Ayan. So, bato. Pero hindi lang tayo basta isang uri ng mga bato. Tayo ay tinatawag na ano daw po? Living ones. Tayo ay mga buhay. Amen? Masaya ba kayo na tayo ay buhay? Amen. Sabi nga po, maraming tao ka ngayon nakikita dyan sa labas. Kahit kami sa loob ng bahay. Kahit nabuhay sila, pero ang katotohanan, ang status ng kanilang spiritual na pamumuhay sila ay patay. Amen. Kaya nga po, tinatawag tayo nila na mga born again. Sabi nga, it's not a religion, pero it's about our relationship to our Lord Jesus Christ. Kasi yung time na tinanggap natin siya, sinabi sa salita ng Diyos, tayo ay kanyang binuhay muli spiritually. Amen? So, anong ibig sabihin ng pastor? Sabi niya, living ones that are part of a spiritual structure.
Ang spiritual structure na ito ay tinatawag na Kingdom of God. Amen. So sabi niya often referred to as the spiritual house or the church. Ayan, sige Kuya Renzi, lipat po. So ano ba ibig sabihin kapag living stones? Unang bagay po na dapat natin matandaan, kapag living stones, ibig sabihin tayo ngayon ay connected na sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang nakakatagpo ng tunay na buhay ay yung mga taong nakakonekta sa Panginoong Hesukristo. Dahil mismo sinabi ng ating Panginoon, siya ang nagkakaloob ng buhay. Amen po ba? Kaya kung sino man ang nakakatagpo sa Panginoon ay nakakatagpo at tumatanggap ng buhay. At sabi nga po, kahit tayo mamatay dito sa mundong ibabaw, tayo ay pinagkalooban na ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Hallelujah. Kaya nga po, tayo ay tinatawag na living stones. Tayo ay mga buhay na bato. Ibig sabihin, bakit tayo buhay na bato? Dahil we are connected to Jesus Christ. Sabi nga just as Christ is described as the living stone, we believers are united with Him. Amen. Napakagandang bagay po yan na tayo ay buhay. Ibig sabihin, meron tayong magagawa. Amen. Sabi nga po, lagi sinasabi, di ba? Kailan mo ibibigay ang buhay mo at sa Panginoon? Kailan mo ibibigay? Kapag 50-50 ka na? O sa panahong may lakas ka pa? Kaya nga po napakahalaga na bigay natin ang buhay sa Panginoon kasi bibigyan niya tayo ng tunay na buhay. At as we connected, as we connecting with Him, talagang tayo ay magkakaroon ng purpose. At magkakaroon tayo ng kakayahan ng gawin kung anong pinapagawa ng Lord. Amen! So pangalawa, kaya tayo tinatawag na living stones kasi basahin nga po natin 1, 2, 3. We have, sige po, rather than being dead or lifeless stones, Christians are alive, actively contributing to the spiritual growth and health of the church. Ayan. So napakahalaga po, para maunaw, sabihin mo nga, ako ay living stone. Ako ay living stone. Yes, sige, sabihin mo sa sarili mo, yung talagang totoo, ako ay living stone. Ako ay living stone. Yun. So, nung sinabi mo na ikaw ay living stone, ibig sabihin, dapat meron kang active participation. Amen. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, dapat natin maunawaan yan. Ikaw ay dapat kumikilos ka na tunay na buhay. Hindi kayo kumikilos na buhay ka na para kang patay. Amen. Amen. So sabi nga niya, rather than being dead or lifeless stones, tayo tayo mga mananampalataya ay dapat nakakitaan ng buhay. At ano po yun? Ibig sabihin, ikaw ay actively contributing to the spiritual growth and health of the church. Kasi nga, sino ang nagbuo ng church? Ang Panginoong Hesukristo. At ang nagko-compose sa church ay ang bawat isa sa atin. Amen. So kung living stone ka, kapatid, kailangan ikaw ay merong active participation. Amen. Sige, sabi mo sa katabi mo, pagkaroon tayo ng active participation. Pagkaroon tayo ng active participation. Yan. Kasi minsan, di ba, meron nakaupo lang dyan, pero parang wala din dyan. Amen po ba? So, ayaw ng Lord ng ganon. Hindi naman sa ayaw niya na dahil nagagalit siya, kundi ayaw niya kasi alam niya na para sa'yo rin kapag kumilos ka. Ayaw niya maging parang patay ka kasi hindi ka lalago. Gusto ng Lord, kumikilos ka, makikibahagi ka para lumalago ka. Amen po ba? Ayan. So, pag yung iba yan, pag sa bahay yan, ako galit na yung magulang, papaluin na, no? No, pero ang Lord natin, salamat sa Panginoon dahil talagang napakabuti niya, mahaba ang pasensya niya, no, sa kanyang tahanan. Kapag may nakikita na anak niya na hindi kumikilos, talagang pinapaalalahanan niya pa. Pinapalo ba agad ng Lord? Hindi. Pero kung matigas talaga ulo, si Lord na bahala doon ito kapaluin niya. Ayan. So, number 3. Yan. Sabi po na, we are being transformed for a purpose. Sabi nga po, believers like stones are, ano daw po? Are shaped and formed for a specific purpose within the spiritual community. Kapatid, sabi nga po kanina, we need to have an active participation. Alam niyo po ba, sa panahon na ikaw ay kumikilos sa gawain ng Lord, ito rin yung panahon na mas nahuhubog ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po kapatid, tingin kayo sa akin.
walang magsasabi sa atin na saka na ako pupunta sa ministry kapag malago na ako. Ulitin ko, wala po sana magsabi sa atin na saka na ako mag-i-involve sa ministry kapag malago na ako sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi ka lalago sa Panginoon kung hindi ka mag-i-involve sa ministry. Amen. Amen po. Kailangan natin maunawaan yun. Kasi ang ministry, dito tayo hinuhubog din. Ito rin ang ginagamit ng Panginoon para ikaw, ano daw yun? I-shape. Ikaw ay i-form. Amen? Amen po ba? Naunawaan ba ng bawat isa? Kaya napakalaga yung active participation. Parang ganito lang, yung sasakyan, di ba, paano mo malalaman na tawag doon, nakakalibrate siya? Kapag nakaparada po ba o kapag umaandar? Umaandar, di ba? Habang umaandar siya, mas lalo siyang nakakalibrate. Mas lalo siyang naaayos. Amen po ba? Kaysa yung naka-stock lang. Subukan mo yung sasakyan, i-stock mo, bago bili mo, i-stock mo ng 10 years. Sigurado, kahit hindi umaandar, sira. Pero yung umaandar, lalong umaayos. Amen po ba? Naunawaan natin, mga kapatid? Kaya, I pray na kuha natin yun. Na huwag natin sabihin, ulitin ko, na mag-i-involve tayo sa ministry kapag malago na tayo. Kapatid, sa ministry, palalaguin ka ng Panginoon. I-shape ka at i-form ka ng Panginoon sa sabag nga doon, kung ano ang gusto niya maging specific purpose mo. Amen po ba? So, naunawaan na po ba natin kung ano yung ibig sabihin ng living stones? Sabi nga po, ang ating Panginoon siya ang cornerstone, sinabi rin siyang living stone. So, as we connect sa ating Lord, tayo din ay tinatawag na mga living stones. Amen? Kaya tayo ay buhay. Kailangan tayo may active participation. At dapat tayo ay nagpapatransform for a purpose. Amen po ba? Ayan. Sabi nga po, it conveys the idea that each individual, though different and unique, plays a vital role in the collective body of the church. Gusto ko pong maunawaan yung sinasabi dyan na transform for a purpose. Parang ganito lang yan. Sa isang bahay, lahat po ba ay puro pinto lang? Di ba hindi? Merong bintana, merong bubong, may kisame, merong sahig, merong kwarto. Amen po ba? So, ibig sabihin, kumbaga parang logic lang yun, na kung ang gusto ng Lord, ikaw ay gawing halimbawa pinto. Ayan. Isishape ka ng Lord para doon. Kung ikaw ay, tawag doon, kung ikaw ay pang bintana, isishape ka ng Lord na pang bintana. Kung ikaw ay pang kisame, isishape ka ng Lord ng pang kisame. Ibig sabihin, kapatid, hindi tayo pare-parehas. Pero, tandaan ninyo, kapag ang Lord ang nag-shape sa atin, ibig sabihin, meron kang halaga. Mahalaga ang gampanin mo. Amen po ba? Ayun yung pinakamasarap doon. Na dahil sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng purpose at nagkakaroon tayo ng halaga. Amen? Masaya ba kayo na meron tayong halaga? Yes. Sabi nga, yung mga ginagawa natin dito sa mundo, ang katotohanan, makakalimutan. Kahit gaano pa yung kadakila. Amen po ba? Sabi nga yung mga bayani natin sino yung nakapanood nun dito? Yung mga bayani, tinanong yung mga estudyante. Pero nga hindi nakasagot kung sino yung pambansang bayani natin. Sino po ba pambansang bayani natin? Andres? Yeah, si Jose Rizal. Kala sa kanya Andres Pero alam nyo, makalimutan man ng tao ang ginawa nyo. Kapag ang Lord ang nagbigay ng purpose at ginampanan mo, hindi kailanman makakalimutan ng Diyos. Amen po ba? At hindi lang basta makakalimutan, siya rin ang nagbibigay ng reward. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Praise God. So, napakahalaga po nun na although tayo ay magkakaiba, pero dahil tayo pinagkaisa sa Panginoong Jesucristo, nagkakaroon tayo ng purpose at nagkakaroon tayo ng halaga. Amen. So, magsabi na ng malakas na amen dito ang mga living stones. Amen. Ayan, buhay na. Ayan, gising na. So, sabi ngayon dito, ano nga ba yung sinasabi dito na as living stones, we are, sige ka Red Sea, meron tayong tatlong bagay. Actually, kaya may part 1 tsaka part 2, kasi marami masyado. Kapag tinakil ko ng isang bagsakan, ay matatagalan. Kaya nga po nung last week, kaya hindi ko siya natuloy. Ayan dahil bukod po sa ibang pinagawa ng Lord, ay mahaba rin talaga. Ayan. Parang ngayon ko lang sinabing mahaba,
Ayan, pero paikliin po natin sa abot nating makakaya. Ayan. So, unang bagay po, as living stones, yan, we are, yan. Unang bagay po na talagang i-appreciate natin sa ating Diyos. Yung sinabi nito ni Apostle Peter na we are God's chosen people. Ayan. Tayo ay pinili ng Diyos. Sabi mo, pinili ng Diyos. Ayan. Alam niyo po, sa Biblia, pag sinabing God's chosen people, nagre-refer po ito particular sa group of people. Yan. Na pinili ng Diyos para with a special purpose. Sabi nga po, pag pumunta tayo sa Old Testament, ang mga pinili ng Diyos ay ang bansang, bansang Israel. Yan, mga Hudyo. Yan po, in the context of the Hebrew Bible, the Israelites are often described as God's chosen people. Bakit sila pinili? They are chosen to fulfill His covenant and to live according to His commandments. Nakaalala niyo pa ba kung ba't sila pinili? Para sila ay maging witness nation. Amen? Bakit yung witness nation? Kasi karamihan na nakapaligid sa bansang Israel ay hindi mga mananampalataya. Kaya naman sila ngayon ang magiging bansa na dapat mag-uphold na meron iisa at tunay na Diyos. Amen? Sila ang mamumuhay na may kabanalan. Pero alam naman natin sa nangyari, hindi po sila makasunod. Amen po ba? Ayan. So, but then, hindi po doon natapos. Nung tinawag po ng Diyos ang mga Israelita as the chosen people, but then, nangyari nga po na ang mga Israelita po, ang mga Hudyo po ay talagang nangyari po na sila ay sumuway sa Diyos. Amen? Pero hindi po doon natapos ang pagkilos ng Lord. Pagdating po sa New Testament, ano po ang binuo ng ating Panginoong Jesucristo? Ang church. Yan. Ang church. Sabi nga po, church. At ang church po, hindi po ito yung building, kundi tayong mga mananampalataya. Amen? And as the church, tayo ngayon, ang sinabi ni Apostle Peter na tayo din ay ang mga chosen people. Amen? At wala pong pinagkaiba halos sa pagkakatawag sa mga Israelita. Kung ano po ang sinabing dapat gawin ng mga Israelita, ganun din naman po ang pagkatawag sa atin. So, si Kuya Renzi, sabi po, no, this concept reflects the belief that God has a unique plan for these people, which includes, blessings, responsibilities, and a role in fulfilling His large purposes in the world. Sabi nga po, according to Apostle Peter, ang church ay tinatawag din na God's chosen people. Bakit? Kasi ibig sabihin nito, nag-extend sa atin ang promises ng Lord. Amen? Tayo ba ay mga tawag doon? Tayo ay ba ay mga recipient din ng promise ng Lord? Amen. Sino rito yung kapag nagbabasa ka ng Bible, nakakabasa ka ng promise ng Lord? Amen. Naangkin mo rin? Amen. Dapat po angkinin mo rin. Kasi as God's chosen people, nag-extend din sa atin mga mananampalataya ngayon sa church. Sabi nga po, no, regardless of ethnicity and nationality. Amen po ba? Sige, Kuya Renzi. Sabi po, no, being God's chosen people carries both privilege and responsibility. Tandaan po natin, pinili tayo ng Lord, syempre, salamat sa Lord kasi may mga privileges ito. Pag sinabi privileges, ito yung mga pinagkakalob sa atin na hindi naman nararapat sa atin pero binigay sa atin. Amen? Sabi nga po, nandiyan yan yung God's promises, nandiyan yan yung God's blessings, nandiyan yung God's protection. Amen po ba? Sabi nga tayo din ngayon ay kasama sa family of God. But then, pag sinabing God's chosen people, dapat hindi lang tayo puro sa privilege. Hindi lang tayo puro sa tayo lang ang makikinabang. Amen po ba? Dapat malinaw sa atin that we also have that responsibility. Responsibility na ano? Sabi niya, no, being chosen means being called to live in accordance with God's will. Ayan na naman, pumasok na naman yung God's will. Tinawag ka, pinili ka, hindi para mamuhay ka sa sarili mong kagustuhan. Amen? Tinawag ka ngayon para gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kapatid, babalik at babalik tayo dun eh. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit narinig natin lagi yung God's will.
Kasi minsan kahit naririnig natin yung God's will, ginagawa natin yung own will pa rin. Kaya nga dapat lagi tayong pinapaalalahanan ng God's will. Sabi dyan in accordance with God's will, why? To serve as an example of, ano daw? Example of, basa natin naman ang 1, 2, 3. Faithfulness. Wala nang basa, ako lang 1, 2, 3. Faithfulness. Kailangan daw tayo ay maging example. Siyempre tayo ay God's chosen people. So makikita sa atin na kung faithful ang ating Diyos, ano din dapat tayo? Makikita din tayo ng faithfulness. Amen. Tignan mo yung katabi mo kung faithful. Sabi dyan, call to reflect, ano ba po, pangalawa? Faithfulness, then call to reflect His holiness and His glory. Mabigat po ba? Mabigat ba? Kung sa atin lang mabigat, but then kasama natin ang banal na Espiritu Santo, kaya kayang ipagkaloob sa atin. So, to reflect, una, example of faithfulness, then to reflect His holiness and His glory. As ano pang sunod? Pinili ka kasi bakit? Hindi naman. To participate in God's ongoing work in the world. Ano nga ba ang ginagawa ng Diyos ngayon dito sa mundo? Sino pong gustong sumagot? Ano nga ba ang ginagawa ng Diyos ngayon dito sa mundo? Ito lang naman po, magligtas ng kaluluwa. Ulitin ko po, magligtas ng kaluluwa. At sino ang gagamitin? Tayo. Amen po ba? Pero lagi natin tatandaan, hindi tayo magiging daan ng kaligtasan, o hindi tayo magiging mga kapagdala ng mga tao sa Panginoon kung hindi sa atin makikita ang faithfulness, ang holiness, at ang glory ng Lord. Nakuha natin yan. Hindi pwede nagsishare ka ng salita ng Diyos na hindi nakikita sa'yo ang Christ likeness. Amen po ba? Kaya nga, babalik na naman tayo that we need to connect to our Lord God. We need to actively participate. Bakit? Para tayo ay matransform, para tayo ay ma-shape, para tayo ay ma-form. Amen po ba? Sino rito ang gusto niya, sa buhay niya ngayon, alam mo na gusto mo gamitin ka ng Lord na makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Taas mo kamay mo. Taas mo, sige. Huwag kang mahiya. Binibigyan tayo ngayon ng Lord ng katotohanan. Mga kapatid, kung gusto mo yan, we need to show or be an example of faithfulness. We need to reflect God's holiness and His glory. Alam niyo po kahapon, nag-usap kami sa praise and worship team, yan na share ni Kuya Renzi, na yung halimbawa, frontline, yan, nakasalita dito sa Sabi nga ito hindi minsan hindi may iwasan na pagbaba, halimbawa, tumutugtog, may magsabi, uy, ang galing-galing mo tumugtog. Lalo sa mga kumakanta, uy, ang ganda naman ng boses mo. Amen? Sabi ko sa kanila, okay lang yun, na masabihan ka ng ganun. Pero ang hindi kasi okay kapag hindi mo binigay sa Panginoon ang glory. Amen? Pero pinaunawa ko sa kanila na ba't kayo nasasabihan ng ganun? Alam niyo ang katotohanan kasi nagsashine sa inyo ang glory ng Diyos. Amen? Oo, natutuwa sila sa iyo kasi ang galing mo kumanta pero ang nakikita talaga nila kasi ginagamit ka ng Lord, sabihin pinagkapala ka ng Lord, kaya nagagawa mo yun. Ang mahirap kapag inangkin mo. Bata pa lang ako, makanta na talaga ako sa ilalim ng tubig Yeah. Ayan. Natalo ko nga si Sarah Heronimo Jackson nga lang. Di ba? Pero alam mo din, hindi mo naman pwede sabihin na sa lahat, sabi ko nga sa kanila, hindi mo naman pwede sabihin sa lahat ng tao na si Lord lang magaling. Tama po ba? Halimbawa, nasabihan ko si Nanay Habima, halimbawa, nagluto siya sa isang handaan, sinabihan siya, ang sarap ng luto mo. Sabi ba ni Nanay Habima, pwede niya ba sabihin lagi na, praise the Lord, ganyan. Hindi sasabihin niya na si Lord lang magaling. Di ba, minsan hindi mo masasabi. Di ba? Pero dapat sa sarili mo, kahit hindi nila marinig, sasabihin, Lord, salamat po. Nagawa ko to dahil sa iyo. Meron ako nito, kakayanan nito, dahil pinagkano. Na-appreciate nila, alam ko po, sa iyo ang glory. Amen po ba?
Kaya nga doon din pumapasok na sa mga trabaho. Sino may mga trabaho, taas kamay? Ipakita nyo yung faithfulness. Ayan, ipakita nyo yung glory ng Lord sa pamamagitan ng maging tapat tayo sa trabaho. Amen po ba? Kasi talagang tawag doon, hindi nila maiiwasan makita. Sila na nga magpo-promote sa'yo kahit ayaw mo. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Ayan. So, sabi rito, remember, these words speak to our identity as God's people. Amen? Identity as God's people, ibig sabihin dito tayo malalaman nila na tayo ay pinili ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi nito, not because of our own merit, but because He has chosen us. Oo, pinili tayo ng Diyos sa mga iba't iba natin mga kalagayan. Pero napakahalaga na nagpapabago tayo sa Diyos along the way. Amen. Kaya nga prayer ko, dito sa FCC San Jose, kung paano ka pumasok dito ng kalagayan mo, ay sasabihin natin talagang lagapak na kalagayan. Pero I pray, as the years goes by, parang habang dumadaan ang panahon, nakikita ang paglago mo. Sa paanong paraan, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, papaturo ka sa Panginoon. Hindi kayo parang pupunta ka lang dito kasi masabi na nag-church ka, kundi pumupunta ka rito kasi una, mahal mo ang Diyos. Pangalawa, gusto mong matuto sa Kanya. Amen? At gusto mong magamit Kanya. Amen po ba? So, hindi yung lilipas sa ilang taon, ganun pa rin at ganun pa rin. Kapatid, ito na sasabihin ko, kapag ikaw ay nagbabago sa Panginoon, mararanasan mo ang tunay na pagbabago. Yung pagbabago na pinakadakila sa lahat ng pagbabago. Sabi nga, mangyayari sa iyo yung tinatawag na Christ likeness. Amen po ba? Ayan. Gusto niyo ba yun? Alam ko gusto natin yan. Pero kailangan natin muli, sabi nga magpabago sa Panginoon. Sige, tuloy tayo. So una, ano po yun? We are God's chosen people. Amen. So, pasalamat ka tayo, sabi natin, pinili ako. Ayan, pinili tayo ng Panginoon, kapatid. Ito ay dahil sa kabutihan ng Lord. Ayan. As living stones, we are God's chosen people. Pangalawa, ano nga ba yung sinabi pa dyan sa verse na binasa natin kanina? Sa verse 9. Sinabi nito, but you are a chosen people, a royal priesthood. Ayan. Sino na nakita rito ng pari? Pari. Ayan. So, naisip natin yung pari, So, alam niyo po, being a royal priesthood means that the church, sabi po, the church, yan, as the body of believers, has been chosen by God to serve as both, priestly and royal people. So, ano pong ibig sabihin nito? Nagkamali ba si Apostle Peter na tinawag niya na ang church ay royal priesthood? Kasi sa pagkakaalam natin ng mga pare, yun lang. Amen? Ano pong ibig sabihin? Tayo ay tinawag din ng Diyos para gampanin ang gawain ng isang pari. Amen po ba? Ano nga ba talaga ang gawain ng pari? Ayan. Ito yun, sinasabi dito, being a royal priesthood means that the church, as the body of believers, has been chosen by God to serve as both a priestly and royal people. Next. Here's what it encompasses. Sige po. Pag sinabing priestly role, yan, priestly role. Sabi niyo nga po, priestly role. Priestly role. Ako lang yung natatang twister. Priestly role. Ang ginagawa po ng isang priest, ano daw po? Intercession and worship. Sabi niyo nga po, intercession and worship. Pag sinabing intercession, ikaw ay nananalangin. Amen po ba? At hindi na ito basta mananalangin, pero you stand between the gap. Ano yung sabihin ng you stand between the gap? Sa Diyos at sa tao. Amen po ba? Ayun ang gawain natin mga mananampalataya. Sabi nga po, just as the priests in the Old Testament serve as intermediaries between God and the people, tayo ngayon mga mananampalataya, mga Christians, tinatawag din tayo na priesthood. Ano yung sabihin nun? Actually,
Sino rito yung mga nakaka-attend ng prayer meeting? Yung tinatawag natin mga prayer warriors. Actually po, lahat tayo ng mga mananampalataya ay dapat prayer warriors. Ang pagiging prayer warriors po ay hindi ito pinipili kung sino lamang. Ito ay dapat pinag-uutos sa lahat na ang lahat po ay dapat manalangin. Amen? Because as a Christian, tinawag ka rin sa priestly calling. Ano yun? Kailangan ba magsuot ka ng robe? Hindi. Kailangan mong manalangin. Ipanalangin mo ang mga mahal mo sa buhay. Ipanalangin mo ang mga kakilala mo. Amen po ba? Amen. Kaya nga minsan, huwag nating iasa yun sa iba. Kailangan tayo bilang mananampalataya, tinatayuan natin ay panalangin ng mga mahal natin sa buhay. Amen. Ayun po yung ginagawa nila. Sabi po, no, as part of a priesthood, they are called to offer spiritual sacrifices. Ano daw po yun? Just as, ano daw? Worship. Kaya kapatid, sa buhay natin, kasama na sa atin ang pag-worship sa ating Diyos. Amen? Prayers. Yan. Nandito yung prayers and ano daw po? Acts of service. Ayan po ang ginagawa ng mga priest dun sa templo. Pero sabi nga po, no, ang templo ngayon ng Banal na Espiritu Santo ay tayo. Amen po ba? So, ibig sabihin nun, tayo ngayon ay merong tinatawag na priestly role. Naunawaan po natin, nakuha po ba ng bawat isa? Sabi nga po kanina tayo pinag-uusapan natin as living stones chosen for a purpose. So, ito mga pinag-aaralan natin ngayon, ito na yung purpose natin. Huwag po sana tayong malunod, mga kapatid. Hello? Huwag po tayo malunod, ang dami naman pala. Hindi. Tutulungan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Banal na Espiritu Santo na magampanan yan. Kailangan lang magkaroon tayo ng puso na handang magpagamit sa Diyos. Amen po ba? So, priestly role, no? Intercession and worship. Siguro kayo, Renzi? Ano ba? Pag sinabi yung priestly role, meron kang access sa ating Diyos. Sino rito may access sa ating Diyos? Amen. Tangina. Sino rito yung nananampalataya na meron siyang access sa ating Diyos? Amen. Meron tayong access sa Diyos sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Hesukristo. Kinakatakan natin yan, di ba? You tore the veil. Di ba? You made the way. Ibig sabihin, dati po, di ba, meron yung holy, tapos meron parang holy of holy places doon, sa templo. Sabi doon, ano, yung priest, yung napili na priest na maghahain doon sa holy of holy, kailangan hindi siya makitaan talaga ng kasalanan. Kasi ang mangyayari pag pumasok sa dyan, mamamatay siya kapag nakita may kasalanan sa puso niya. Amen? Pero alam niyo po, sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, yung veil na yon, nahati na yon. Nagpapakita ngayon na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, meron tayong access sa ating Diyos. 24/7. Anytime, anywhere, anumang sitwasyon. Mga kapatid. Amen po ba? Sabi nga pa, no, in the New Covenant, Christians are given, ano daw po? Direct access to God through Jesus Christ, making all believers part of priesthood. This means they do not need a separate human mediator. Amen? Masakit mang isipin, pero napaniwala kasi tayo dati na sila lang ang dapat nananalangin sa Diyos para patawarin tayo na kailangan utusan pa tayo kung ano yung mga dapat gawin. Amen po ba? Pero pag bumalik ka sa Biblia, sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan niya, pwede ka nang dumirekta sa Diyos. Amen po ba? Hindi ka na kailangang lumuhod. Sinabihan ba kayo ni Pastor dito? Pag pagulong-gulong ka ng 1,000 para mapatawad ka. Sinabihan ba tayo ng Bible? Na ganun ang dapat natin gawin? Na magpakahirap pa tayo? Mga kapatid, hello? Sabi nga nung minsan, narinig natin to kasi katotohanan. Masakit man dahil marami sa atin galing doon. Pero salamat dahil nakalaya na kayo. At walang iba nagpalaya sa atin, kundi ang Panginoon dahil sa Kanyang salita. Kaya kapatid, gamitin mo yung access na binigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Huwag natin sayangin. Gamitin mo ngayon yung pagkakataon na yun, na ikaw ay tumayo na isang tulad ng pari na ilapit mo sa panalangin
ang mga taong alam mo nangangailangan sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, itong pinag-aaralan natin ay sabi dito sa salita ng Diyos, ito ay tulad ng karne. Hindi na po ito gatas. Kasi ang mga gatas sa salita ay tungkol sa salvation, tungkol sa goodness of God. Pero ang mga karne, tungkol na ito sa anong gagawin mo para sa Diyos. Amen po ba? Kasi tapos na tayo dun sa mga pag-aaral na puro sa atin. Ang mga pinag-aaralan natin ngayon kung ano ang gagawin natin sa Diyos. Amen po ba? Natandaan ko nga po, may kapatid tayo nagsabi niya talaga, gusto niyang lumago. Gusto niyang magamit, gusto niyang lumago. Ito yun isa sa mga turo na maunawaan natin para lumago tayo kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Yan. So next, holiness and service. Sabi nito, as priests, Christians are called to live holy lives. Yan, alam na natin, praise God. And serve God in everything they do. Hindi ka lang nagsaserve sa Lord dito sa church. Amen? Nagsaserve ka rin sa Lord sa pamilya mo, sa pag-aalaga mo sa mga anak mo, sa pagiging faithful mo sa asawa mo. Amen po ba? Makakapag-serve ka rin sa Lord sa trabaho mo, sa nabanggit natin kanina, sa pagiging maayos mong trabahador, magiging tapat ka at maasahang trabahador. Lilingkuran mo ang Diyos sa mga nag-aaral. Amen? Mag-aaral kayong maigi. Wag magbubulakbol. Wag kung ano-ano ginagawa. Kailangan pag pumunta kayo sa school, ano ang focus nyo? Matuto. Amen po ba? So, in everything you do, dapat tinitingnan mo ito na holy service sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, fulfilling the role of leading others to God. Ano daw po? Basa natin sabay-sabay. 1, 2, 3. True love, good works, and proclaiming the gospel. Hindi po talaga nawawala na dapat sinishare natin ang banal na salita ng Diyos. Lalo na po tungkol po sa kaligtasan. Amen po ba? May nakukuha po ba tayo? Alam ko medyo mabigat pero ang Lord ang bahala. Marinig natin ang banal na Espiritu Santo ang patuloy na mangungusap sa bawat isa. So, ayan yung priestly role. Ano naman ngayon yung tinatawag na royal role? Yan. Kasi sinabi doon, royal priesthood. So, royal naman tayo. Hindi po yan yung royal through orange. Ayan, hindi royal. Alam naman natin pag sinabing royal, naririnig lang natin yan sa mga kingdom. Di ba? Yung pag sa UK ka, sinasabi yan, ikaw ay kasama dun sa mga lahi nila Queen Elizabeth. Ayan, mga royal blood. Yan. So, pag sinabing royal role, ito naman yung tumatukoy ngayon sa kingdom of God. Ibig sabihin, tayo ay nabibilang sa kaharian ng Diyos. Amen. Masaya ba kayo? Kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Dapat lang, kasi kapag di tayo kabilang sa kaharian ng Diyos, yari tayo. Mahirap kalaban ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo mananalo. Amen? Kaya mas magandang kabilang tayo kaysa kaaway. So sabi rito, the term royal highlights the idea that Christians are part of God's kingdom. Ano yung sabihin? This royal status doesn't refer to earthly power or authority. Amen? Huwag kayo pupunta sa SM, sasabihin nyo, guards, samahan nyo ako. Bakit? Kasi royal ako. Ayan, walang maniniwala sa inyo. Kasi hindi yan tungkol sa earthly power or authority. Ito ay tumutukoy sa spiritual reign. Amen? Sabi nga po ng believers, ano daw po tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Parang hindi kayo masaya. Ulitin ko. Ilang mga mananampalataya tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Bakpaan natin ng Lord. Sabi natin sabihin yan, kung ano ang ibibigay sa Panginoong Jesus, meron tayong parte. Amen po ba? At ang kagandahan doon, wala pa nakakaisip kung ano yon, kung gaano ka-glorious yun. Amen? Yung sabihin nyo, kung ano yung isipin mo pinakamaganda rito, wala pa yun sa kalingkingan. So, ang sabi doon, as co-heirs with Christ, ibig sabihin, we share in His kingdom. Sabi nyo nga po, tayo ay kasama rin sa kanyang kaharian. Amen? Ayan. Next. So, ibig sabihin, paano ba sinasabi na we share in His kingdom? Ibig sabihin, meron tayong ano tayo? Authority and responsibility. Authority and responsibility. Sabi nito, as a royal priesthood, the church has the responsibility to rule
in a way that reflects God's, ano daw po? Justice, God's mercy, and truth. Amen po? So, sabi dyan, Christians are called to reflect the character of the King in their lives. Ano daw po? Bringing peace, justice, and God's love into the world. Ano yung sabihin po niyan? Anong responsibility? Anong authority? Mga kapatid, dapat tayo yung nangunguna. Sabihin niyo po, nangunguna. Alam niyo po yung word na yun na nangunguna, napakabigat po nun. Kasi ibig sabihin, pag ikaw ay nangunguna, marami ang susunod sa'yo. Marami ang tumitingin sa'yo. Amen po ba? Kapatid, nung ikaw ay naging Kristiyano, ang katotohanan, marami na ang tumitingin sa'yo. Sasabihin ko sa inyo, tumiran. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Sino ba yung nagsisindi ng ilaw at nilalagay sa ilalim? Wala, di ba? Nilalagay ito kung saan marami ang makakakita. Kapatid, ganun na yung buhay mo ngayon. Are you aware? Amen. Dapat tayo maging aware. Kaya ano yung sinasabi dito? We have that responsibility and authority na pangunahan natin yun. Na tayo ay nakakitaan ng hustisya. Amen? Na tayo nakakitaan na meron tayong mercy. Kasi tayo yung una nakareceive ng God's mercy. Kaya tayo yung marunong mag-unawa at magpatawad. Amen po ba? Hindi dapat nakikita sa atin yung parang ang bilis natin mag-judge. Ang bilis natin maghatol. Amen? Yung parang babagi sa atin, pag may nagawa sa atin, no ka na sa buhay ko. Yung parang wala ng pag-asa. Yung parang ekis ka na, hindi. Kung paano tayo nakatanggap ng mercy ng Lord, ganoon din tayo nagbibigay ng mercy. Amen? So sinabi niya na tayo dapat ay nakakitaan din ng truth, ng katotohanan. Kamusta ang mga pananalita natin? Lumalabas ba rito ay mga pawang katotohanan? Kailangan po, sa pagsasalita natin, nakikitaan tayo ng katotohanan sa salita ng Diyos at nakikitaan din tayo ng katotohanan na galing sa ating mga puso. Amen po ba? Ayan, parang hindi na kayo masaya. Masyado na kayo seryoso. Pero praise God, alam ko nakikinig ang bawat isa. So sabi dyan, Christians are called to reflect the character of the King sa buhay natin. Ano yung bringing peace? Nalala mo, bringing peace. Tayo ba rito ay nakakita na pagkasama tayo, pumapayapa buhay nila o gumugulo buhay nila? Mas gusto ba nilang wala ka o nandito ka? Ayan, So dapat tayo ay nakakita na talagang yung tayo ay nagigindaan para sa katahimikan, sa kaayusan. Amen po? At ayan, justice ulit. And syempre, God's love in the world. Tayo yung nakakapagbigay ng tinatawag na, ano nga ba yun? Sabi nyo nga po, agape love. Ulit, 1, 2, 3. Agape love. Pag sinabing agape love, ito yung nagmamahal ka ng walang tawag doon, walang ibang dahilan. Wala kang ibang kapalit na hinahanap. Kundi nagmamahal ka lang dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Ayan. So, mabigat talaga yung pinag-aaralan natin, pero I pray, tulungan tayo ng Panginoon. At syempre, kung tayo ay kasama sa God's Kingdom, walang ibang daan, kundi i-proclaim natin ang God's Kingdom. Amen? Kaya nga, di ba, sinasabi nila, repent, for the kingdom of God is at hand. Lagi, sila, pag nag-preach yung mga tawag doon yung mga apostle noon, ganun sila. Sinasabi nila, repent, for the kingdom of God is at hand. Ano yung sabihin nun? Kailangan nyo lang talikuran ng inyong mga kasalanan. Bakit? Kasi ang kingdom of Lord, walang ibang ginagawa yan kundi sumasakop yan. At kung sino man ang kalaban at hindi kasama sa kingdom ng Diyos, ang kakahantungan nila ay walang hanggang kamatayan. Amen po ba? So, tayo yung tagapagbalita. Sabi niyo nga po, tagapagbalita. Ayan. Mga kapatid, tayo tagapagbalita, we need to proclaim God's kingdom. Sabi po, a royal priesthood also has the responsibility to declare and advance God's reign dito sa mundo. Tayo may responsibilidad na tawag doon, i-declare. At tayo rin dapat yung nagpapatuloy i-advance ang God's reign dito sa mundo sa pamamagitan ng ano daw po? Basahin natin, 1, 2, 3. Evangelism,
Ulit, 1, 2, 3. Evangelism, discipleship, and living out the values of His kingdom. Amen po? Kapatid, makikita niyo ba lahat ng mga binabanggit natin, hindi natin ito magagawa kapag wala tayo yung tinatawag uli na active participation. Minsan ang sarap basahin. Minsan nga nakakatamad na rin basahin, ang dami, no? Pero isa lang naman ang simple sinasabi ng Diyos, gawin mo para maranasan mo. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, gawin natin. Gawin natin. Yan. I pray galing sa puso. Amen? Kasi yun yung kailangan eh. We need to proclaim God's kingdom. Hindi tayo papunta-punta lang sa church linggo-linggo. Dapat, paglabas mo rito, nag-a-advance ang kingdom ng Lord. Amen? Kita sa buhay mo, kita sa mga ginagawa mo, kita sa presensya mo, at rinig din sa pamamagitan ng boses mo. Amen po ba? Nakuha natin? Sige kuya, meron pa ba? Wala na? Ayan. So, ayan yung part 1. Sabi may part 2 pa. Sabi ko nga kung itutuloy ko, baka bubun tayo ng alauna. Kaya hinati ko siya sa 2. Pero ang napag-usapan natin ngayon, una, we are living stones. Tandaan mo kapatid, dahil ikaw ngayon ay konektado sa Panginoon, ikaw ngayon ay merong buhay. At ang buhay mo ay hindi lang basta buhay ka, meron kang purpose. Bakit? Kasi connected ka sa Panginoon at hayaan mo na ang Lord i-transform ka, i-shape ka sa pamamagitan ng ano? Active participation. Amen? At as living stones, ano nga po uli yun? Tayo ay God's chosen people. God's chosen people. At isa pa, yung pangalawa, also, we are a royal priesthood. Royal priesthood. Ayan po yung mga pagkatawag sa atin. Kapatid, hindi ito ang tao ang nagbanggit sa atin ito. Ang Diyos ang nagkaloob sa atin ito. Ano ibig sabihin? Kapag ang Diyos ang nag-assign sa atin, ito lang sasabihin ko direkta. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, kung sinasabi mong mananampalataya ka ng Diyos, kung ano ang binaba ng Diyos, kailangan mo gawin. Amen po ba? Kung mas sa mga estudyante, kung takot kayo sa teacher nyo, mas matakot kayo sa Diyos. Kung sa mga nagtatrabaho dito, takot kayo sa boss nyo, mas matakot tayo sa Diyos. At mas magkaroon tayo ng respeto sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Amen po ba? Sino yung mga may asawa? Kung takot kayo sa asawa nyo, yeah. Oh, dito. mas kinalanin natin kung ano ang pinapagawa ng ating Diyos. Amen po ba? So, ito ngayong pag-aaral natin, narinig natin ito, binibigay sa atin ito ng Lord ngayon kasi gusto ng Lord, alam natin kung ano yung gampanin natin. Mga kapatid, alam niyo po ba ano yung theme natin ngayon ulit? 2025? Let's work together. Sabi ko, praise God, kasi paano tayo kikilos kung hindi natin alam kung ano yung kikilos natin. Amen? So ngayon, binibigay sa atin ng Diyos kung ano ang dapat natin ikilos. As God's chosen people and as a royal priesthood. Mga kapatid, alam ko parang mabigat, pero sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, magagawa natin. Amen. Pikit ka nga sa oras na ito. Sige, tayo lahat ay pumikit. Kapatid, alam ko gusto mong paglingkuran ng Lord. Hindi yung basta-basta paglilingkod ka, kundi gusto mo yung paglilingkod na talagang malalim. Yung paglilingkod na masasabi mong ginagamit ka ng Lord, nagiging daluyan ka ng pagpapala at nararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, kayang gawin ng Lord yun. Pero una sa lahat, gusto niya magpakumbaba ka at magkaroon ko ng puso na handang magpagamit sa Kanya. At gusto niya hindi ka lang sa salita nagpa-participate, kundi ikikilos mo ito. Sa oras ito kapatid, kung ikaw yun, gusto mong lumago, gusto mong magamit, gusto mo na maging pakinabang dito sa gawain ng Lord, inaanyayahan kita na sa upuan mo ngayon tumayo ka. Ito ay tanda na nais mong magpagamit sa Panginoon. Sa pagkakaupuan mo ngayon tumayo ka kapatid.